bayan, Bagong Christine nagbabanta sa Luzon. Ayon sa Pag-asa, may dalang lakas ang Bagyong Christine na may hangin na umaabot sa 65 kilometro kada oras at pag-ulan na umaabot sa 45 milimetro kada oras. Ang bagyo ay inaasahang tatama sa Hilagang Luzon Biyernes na umaga at magdadala ng malakas na hangin at malakas na ulan sa mga maraming lugar. Alamin natin ang lagay ng bagyo kay Jolin. Sa banta ng bagyo dito sa Cagayan Valley, naglabas ng mabaya ang Pag-asa sa mga residente sa mga lugar na maaaring maapektuhan. Ipinapulis ang pag-iingat sa mga lugar na sa peligro ng pagbaha at landslide. Ang mga residente ay pinatayuhan na maimbas ng pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, tubig at gamot. Jolin, kamusta ang panahon dyan? Oras na ito, malakas na ang kampas ng hangin at magbutang naman na parang masuot na ang kampas ng ulan. Maraming salamat, Jolin. Ngayon puntahan natin ang ating kasama na si Elea at alamin kung ano-ano ang mga lugar na masasakop ng Bagyong Christine. Narito ang mga lugar na maaaring maapektuhan ng Bagyong Christine: Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, at Metro Manila. Salamat, Elea. Ngayon ay pakinggan naman natin ang ating kasama ni Cedric kung ano-ano ang mga rekomendasyon sa panahon ngayon. Narito ang mga rekomendasyon ng Pag-asa. Mag-ingat sa paglalakbay. Maaaring magkaroon ng pagbaha at landslide sa mga lugar na nasa peligro. Para sa iba pang balita, manatiling nakatutok sa ating programa. Your morning eyes, I could stare like watching stars. I could walk you by an hotel without a thought. You'd be mine, would you mind if I took Bakal! Ano? Lemon Square. Lemon Square. Tamis na kakaiba, pag-ibig na wagas, puso'y nagsaya. Bumili na ng Lemon Square para pag kumain, may kape. Maligayang pagbalik sa aming programa at maraming salamat sa pagtutok. Patuloy na binabantayan ng ating mga tauhan na ang sitwasyon ng baha sa ilang bahagi ng Pilipinas. Ayon sa Pag-asa, patuloy na umaambon sa Luzon at Visayas na nagdudulot ng matinding pagbaha sa ilang mga lugar. Sa lalawigan ng Cavite, abot tuhod na ang baha sa ilang barangay. Nasuspende na rin ang klase sa ilang antas. Sa Metro Manila, nagbabala ang MMDA sa mga motorista dahil sa mabagal na daloy ng trapiko dahil sa baha. Sa labas, nakikita natin ang hirap na dinaranas ng mga residente. Patuloy ang pag-ulan at umaangat pa ang tubig. Nakikita rin natin ang mga kabutihan ng mga tao. Ang mga voluntaryo nagbibigay para sa mga nangangailangan. Bibigay ng tulong ang mga lokal na pamahalaan sa mga apektadong pamilya. Nagbibigay din sila ng mga temporaryong tirahan at pagkain. Palahanan po ang lahat na mag-ingat at sundin ang mga babala ng mga otoridad. Para sa karagdagang impormasyon, maaari po kayong bumisita sa website ng Pag-asa. Nagtatapos ang ating programa ngayong gabi. Maraming salamat sa pagtutok. Pero teka, 33 araw na lang Pasko na. Grabe, sobrang bilis talaga ng panahon. Parang kailan lang tayo nagdiwang ng bagong taon. Napakabilis talaga ng panahon. Kaya ngayon malapit na ang Pasko, simulan na natin ang pagmamahalan at pagbibigayan. Gamitin natin ang lalabing araw ng taon para magpasalamat at magsaya. Hanggang dito muna kami. Magkita-kita tayo bukas para sa mga panibagong balita. Terus kan depan hai, orang gagawin itu. Saya mau kayak bisa lang. Balik, kita nggak pala. Kita balik. Hindi, gagawin tayo lang kali daw. Gagawin tayo. Ako bakit ako na miss? Ay, ano nga tayo. Magandang gabi po, kababayan. Bagong Christine. Dito. Balik ko ang magdala. Ano ang magdala? Sige, ako
Luzon, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, at Metro Manila. Ito ang mga rekomendasyon ng pag-asa. Mag-ingat sa pagkakapal. Pinapayuhan na mag-ibak na pangunahin. Ay, Diyos ko. Lutain ako. Tamad ko. Hindi, ikaw di video. Ikaw